siya. Ayan na siya, guys. Dito kami ngayon sa Saudi Arabia. So, usually mga affected na countries ngayon, like the Israel, Iran, sila yung nag-aaway-away, Palestine. Ngayon nadamay na rin ata yung Qatar. Hi guys, good morning. Kakagising ko lang. And it's around 6 o'clock dito ngayon sa Saudi Arabia. Medyo pula pa nga yung mata ko. Yesterday, sobrang pagod ako. Talagang natulog ako buong mag-araw. And today, sama ko kayo guys. Magluluto ako ng adobo. Sobrang minsan lang din ako magluto ng adobo. So tara, punta tayo sa may kusina. Habang tulog yung family ko, luluto ako ng adobo. Hinugasan ka na din guys yung kawali. And ito yung gagamitin natin na sangkap, fresh. This one. Dalawa yan kasi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kami dito sa bahay. So, dalawa yung gagamitin natin yan. Ayan siya. Then yung oil na gagamitin natin is olive oil. Guys, alam niyo, kapag tumatanda na kayo, try to use olive oil as much as possible kasi mas maganda to guys actually compared dun sa mga normal na oil. Taas lang natin. Pula yung mata ko guys. This. So, gamit tayo ng olive oil. Meron namang mga murang olive oil. Bago natin lutuin yan, papainit ako ng tubig kasi iinom ako ng lemon juice. Always lemon water ako, hot water sa umaga pagising ko bago ako kumain. Anything na kakainin ko will be mas magaan after kong mag lemon water. So try ninyo yan, sobrang healthy. Nakakaliit din siya ng tiyan guys. Actually, recently lang ako nag-start nito na uminom ng hot water nung one time paggising ko, sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, unhealthy na mga processed food, especially pizza. Alam niyo yun. So, nag-start ako na somehow diet. Natin dito. Iniinom ko to guys paggising ko ng umaga. Yung wala pa talagang laman yung tiyan ko ng kahit na anong food. Nakakababa talaga siya ng yung bilbil sa tiyan, nakakalit ng tiyan. Dati malaki yung tiyan ko, ngayon stomach in tayo, pwede na mag stomach in. Try ninyo to guys, sobrang effective as in. Lagi kong pinapaluto si Mrs. ng adobo, especially pag yung mga weekend kasi parang nakakamiss kumain ng adobo after the long week. Ito yung usually na ginagamit ko na ingredients. Wala na tong etchos na luto guys. Simpleng luto lang to. Sibuyas, bawang, toyo, asukal. Guys, pag kumpleto yung tulog nyo, parang mas productive talaga kayo. Dito sa Saudi Arabia, marami ditong mga graveyard shift sila. Kaya madalas natutulog sila sa umaga na katulad ko. Parang less productive kapag natulog ka ng umaga kaysa pag natulog ka ng gabi. So, hinuhugasan ko na guys yung manok natin. Mixed and slice na to siya. So, hindi na ako nag-slice kasi wala na rin time para mag-slice. So, ito na siya. Ayan na siya, guys. Dito ako, guys. So, gagamitin natin, guys, olive oil. Healthy to, guys. Sobrang healthy.
tatakpan na lang natin siya guys and wait natin na maya. Let's talk about something. Habang naghihintay, mga 10 minutes yun. Okay. So guys, kamusta kayo? Ayan, shout out sa mga, especially mga kababayan po natin na OFW ngayon dito sa Middle East guys, no? Kung updated kayo sa mga nangyayari dito sa Middle East, as you know, may mga ongoing conflicts, ongoing wars between yung mga Middle Eastern countries. Dito kami ngayon sa Saudi Arabia, so usually mga affected na countries ngayon, like the Israel, Iran, sila yung nag-aaway-away, Palestine, ngayon nadamay na rin ata yung Qatar, and then sumali na din yung US, so be alert tayo always guys, no? And prioritize natin palagi yung safety natin. By the way guys, sa mga hindi nakakaalam, no? Sobrang tagal ko na din. Hindi naman, ewan ko kung matagal, pero marami pang mas matagal pa compared sa akin. 13 years na ako dito sa Saudi Arabia actually guys, but yun nga, parang to be honest, ewan ko kung may mga makaka-relate na ito guys, especially yung mga matatagal na dito. Alam niyo, kapag nasanay na kayo sa lifestyle dito sa Saudi Arabia, parang less na lang yung want mo na, or less na lang guys ay yung kagustuhan mo na umuwi pa ng Pilipinas. Yung tipong okay magbabakasyon ka, pero yung tipong magsisettle down ka sa Pilipinas, parang hindi ganun kalakas yung eagerness mo. Kasi alam niyo dito sa Saudi Arabia, simple lang yung buhay, and then nai-enjoy mo yung fruit ng labor mo, ng pinagtatrabahuan mo, nakakatulong ka sa family mo, nakakatulong ka sa ibang tao, na bibili mo yung mga gusto mo, malinis mong nakukuha yung sahod mo, unlike nung mga times na nasa Philippines. Ako, alam niyo yan, especially kung OFW kayo, alam niyo kung bakit tayo umalis ng Pilipinas. It's because sobrang hirap talaga ng buhay doon, otherwise pinanganak ka talaga na guys na mayaman, no? So pag dito sa Saudi, simple lang. Ngayon medyo open na din guys yung Saudi Arabia, hindi na katulad nung dati guys na sobrang higpit, sobrang alam mo yun, sobrang nakaka-intimidate pag nasa labas ka. But now it's really different. Marami ng mga hangouts, marami ka ng mga outlets na pwedeng puntahan kapag bored ka, hindi na din ganun kahigpit. So that being said guys, no, if like for example, mapapanood mo tong video na to at hindi ka pa nakakaalis ng Pilipinas but you have the plan to go abroad, highly recommended ko talaga yung Saudi Arabia. If you want na makaipon ka, pangalawa, if you want a simple life, pangalawa, gusto mo mag-focus ka sa goals mo and sa dreams mo. Ako dito 13 years na ako guys, andito pa rin ako. Minsan nasasabi ko nga sa sarili ko na okay lang sa akin kahit dito na ako tumanda. Okay lang sa akin na dito ko na makita yung, especially dito na yung mga yung family ko, like yung anak ko, yung asawa ko. But wala kasi ditong permanent residency. Nire-renew lang namin yung residency every year. But still, somehow, this country gives us, you know, a reason to stay. But we are happy. Honestly, happy ako na nandito ako. To be honest guys, kung meron mang isang bagay na inaalala ko, just in case magka-gulo-gulo na lahat and we don't have a choice but to repatriate or go back sa Philippines, ang isa sa inaalala ko is how to start over again. Of course, matagal na ako dito pero hindi naman ganun pa kalaki yung, alam mo yon, yung savings mo, kasi especially pag may family ka, no? So, I hope na firstly, safe yung mga kababayan ko na nandito sa Middle East. Pangalawa, I also hope na yung mga nandyan na may plano to mangibang bansa, I hope you make up your mind and you choose Saudi Arabia. It's because it's really good to first start building your future here in Saudi Arabia. Of course, hindi naman perfect, but it's better. It's better here compared kapag pumunta kayo sa mga very open country. Less yung expenses dito, magaan lang din yung mga binibili dito. So you can try guys, Saudi Arabia. Guys, please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel, and I'll be uploading more videos
like at least 2 or 3 times a week. Ayan, so I hope masuportahan nyo po ako, mapanood niyo yung mga previous videos ko guys dito sa YouTube. Thank you so much. Check natin kung naluto na yung adobo natin.